Praise God! Hallelujah! So, makaupo na po tayo. Ayan, so salamat sa ating Panginoon sa privilege po na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na maging kabahagi po na magturo po ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Yan, habang tayo po ay magpapatuloy sa ating growth class lesson, ay alam po natin that it's all about discipline, no? Tinatawag natin itong spiritual discipline. Natapos na ang grace, and free offer of salvation. Then after that, discipline of worship, discipline of giving, then discipline of prayer, and then last Sunday, tinakal po ni Sir Isaac, yung series ng pagtuturo about discipline of what? Fasting. Ayan, so kailangan talaga yun mga kapatid, sa ating buhay habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, kailangan natin ng disiplina, kailangan natin i-rehearse, kailangan natin i-practice, itong mga bagay na to. Bakit? Para po tayo ay lumalim at lumago sa relasyon natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. And today we will be tackling about the discipline of forgiveness. Napakahirap na topic mga kapatid. Mahirap na parang sasabihin mo, dapat i-apply mo sa sarili mo. Di ba? Ito yung bagay na kung saan kailangan talaga na ang ating puso ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Pag wala yun mga kapatid, hindi natin basta-bastang magagawa ang pagpapatawad. Yung tunay na pagpapatawad. Ba? Dahil meron tayong sinasabi na minsan, pinapatawad na kita. Di ba? Hanggang bibig lang yun. Pero wala talaga sa puso, bibig nga lang, di ba? So wala sa puso. Ayan. So sa ating text natin pong gagamitin sa umagang ito ay, pakibuksan niyo po ang inyong mga Bible. Ayan, Matthew 16:14 to 15. Sa KJV version lang itong kinuha ko. So itong verse na to, ito ay warning about forgiveness. So sa 14, ang sabi dito, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Okay, then 15, but if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So kitang-kita po mga kapatid, pag hindi tayo nagpapatawad, anong mangyayari? Hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Kahit pa siguro bautismado tayo, puno tayo, napuspos tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon, pero hindi tayo nagpapatawad, saan na kaya tayo pupunta niyan? Di ba? Kasi yan ang salita ng Panginoon. Okay? Ito yung part mga kapatid na nag-sermon si Jesus Christ doon sa isang burol, walang specific po na pangalan na nakasulat sa Biblia, na kung saan malapit siya sa Sea of Galilee, sa northern Israel. Siya ay nagturo patungkol sa kaharian at kabilang nga dito itong verse na ating binasa, patungkol sa pagpapatawad. At ang burol na yan ay ngayon kilala sa tinatawag na Mount of Beatitude. Ayan, or Beatitudes rather mga kapatid. Then another text, Colossians 3:13, sa NIV naman to mga kapatid. Sabi dito, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievances against someone. Forgive as the Lord forgive you. Kung ating papansinin ang verse na ito, hindi siya isang suggestion lang. Kundi utos na kailangan nating sundin. 'Di ba? Pag utos, kailangan talagang sundin. 'Di ba?
sa bahay, kunwari ang ating mga magulang, ba? May inuutos sa atin. So kailangan nating sundin. Kapag hindi natin sinunod, ibig sabihin, hindi mo nirerespeto ang iyong mga magulang. O hindi natin sila nirerespeto dahil hindi na tayo sumunod. So ganun din sa ating Panginoon. Once na hindi natin sundin ang utos ng Panginoon, kulang tayo sa paggalang sa Kanya. Okay? So kailangan natin yon. Ayan. Ang pagpapatawad sa kapwa, may kinalaman ito sa pagtanggap natin ng kapatawaran mula sa Diyos. Diba? Pinatawad tayo ng Panginoon kahit gaano pa kadumi, or kahit gaano pa kalaki ang ating kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Pero, walang anumang kondisyon ang Panginoon sa Kanyang pagpapatawad sa atin. Okay? Dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, mga kapatid, hindi itong pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi po ito nabibili ng mga mabubuting gawa. Gagawa ako ng isang bagay na maganda para makabili ako ng kapatawaran. No? Hindi po, mga kapatid, no? Praise God. So, according kay John Wesley, na dating military chaplain or religious leader na kung saan nakatalaga sa militar, siya ang nag-alaga ng spiritual needs ng mga kasundaluhan. So, one officer, mga kapatid, told him, isang sinabi niya, I never forgive. So, yun ang sinabi ng isang officer. So, alam po natin, kapag sundalo ka, or sundalo ang isang tao, naninindigan po yan sa kanyang sinasabi. No? At saka very firm, mga kapatid. Hindi niya basta-bastang binabago yan. Okay? Pero, si John Wesley, mga kapatid, habang confident na nagsasalita itong militar o itong official, no? Tinayuan niya ito, mga kapatid, habang kanyang sinasabi. Now, nakita natin kung paano din ipinakita dito yung contradiction, no? Sa sinabi ng officer doon kay John Wesley. Okay? So para sa officer, mga kapatid, para sa kanya, kalakasan niya ang di magpapatawad. Grabe, ano? Tuwang-tuwa pa siya, no? Very confident siyang nagsalita, hindi ako nagpapatawad. No? Nakakatakot. Nung sinabi yan ng officer, I never forgive. Ang sagot ni John Wesley, then I hope you never sin. No? Yan ang sinabi ni John Wesley sa kanya, sana hindi ka nagkasala. Dahil alam ni John Wesley, yun yung ating binasa sa Matthew, mga kapatid. Di ba? Ang sabi doon, Matthew 14:15, nabasa na po natin yan. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if not, talagang hindi tayo papatawarin ng ating Panginoon. So, yan natin makikita, mga kapatid, na merong contradiction doon sa sinasabi, mga kapatid, ng isang opisyal doon kay John Wesley. Now, the willingness to forgive is the evidence that the individuals truly understand the nature of their own forgiveness. Okay. Ibig sabihin, kung handa tayong magpatawad, ito ay patunay na naunawaan natin kung paano rin tayo pinatawad ng Diyos. Di ba? Ilang beses tayo nagkasala. Doon pa lang tayo sa sinapupunan ng ating ina, di ba? We are shapen in iniquity. Did my mother conceive me according to Psalms? Di ba? Binanggit doon ni King David na doon pa lang, no? Nahubog na tayo ng kasalanan. So how much more yung paglabas, mga kapatid, no? Napakabilis, no, makapag-create or makagawa ng kasalanan. No, yung ating mata pa lang,
kung saan-saan umiikot. No? Kung ano yung nakikita ng mata, pumapasok sa isipan. Tapos yung isipan naman kung anong nang naiisip. Doon sasabihin naman ng bibig, mga kapatid. Tapos yung puso natin. Di ba? Grabe, mga kapatid. Okay? So, kung handa tayo magpatawad, no? Handa rin ang Panginoon magpatawad. Okay? So, forgiveness is spiritual discipline. Meaning, it is something we practice on purpose. Katulad ng habit, di ba? Kapag habit mo ngang gawin ang isang bagay, paulit-ulit mo yang gawin. No? Hindi ka mapakali pag hindi mo nagagawa, parang nagiging routine mo na sa buhay. No? Naalala ko tuloy, meron kami estudyante noon na may pangangailangan. No? Hindi nasusunod yung routine niya, nagwawala. No? Kailangan masunod araw-araw ang routine, yung kanyang habit. So ito, katulad din siya mga kapatid, forgiveness is a spiritual discipline, no? Katulad din siya ng spiritual training. Parang sa prayer. Sino sa atin dito na nagiging as in habit mo ng mananalangin? No? There are times na nakakalimutan pa nga natin. Di ba? Pag-gising natin sa umaga, ang naisip natin, ano kaya aking lulutuin? No, pag-gising sa umaga, ang pagbangon mo agad, kuha ka na ng damit, nag-prepare na ng gamit, nagluto na ng pangbaon, doon ka na lang nagpe-pray. No? Pero yung pakipag-usap natin sa ating Panginoon minsan, nakakalimutan natin sa ating pag-gising. Okay, so, kailangan natin itong ma-practice. Kailangan natin siyang i-rehearse. So, katulad din ng fasting. Di ba? Pag hindi ka sanay na mag-fast, kahit 1 meal, gutumin ka na talaga. No? Kumukulo na yung tiyan mo. No? Bakit? Kasi hindi sanay. Okay? Ganon din sa Bible reading. Pag hindi mo nakaugalian magbasa ng Biblia, no? Pag-try ka lang ng isang chapter, tulog ka na. No? Or uupo ka para magbasa, ang dami mong maiisip na gawin, ang daming mga kati-kati, no? Naiihi ka, ang daming distraction. Pero kapag nakasanayan mo na magbasa ng Biblia, hindi ka makakatulog. Di ba? Hindi ka makakatulog, hindi ka mapapakali, babangon ka talaga. Ganon din sa prayer. Pag you are not satisfied, mga kapatid, sa prayer mo on that night, merong madali or merong oras o madaling araw, babangon ka. Mananalangin ka. Hindi mo naman kailangang manalangin na sumigaw No? Na para ipakita sa buong mundo na nanalangin ka. You and God, mga kapatid, ang nakakaalam. Okay, so, ayan, dapat pala natin itong pagpapatawad, no? Always remember na lagi itong nare-rehearse sa ating mga puso. So that, mga kapatid, kapag darating yung hurt, or darating yung mga panahon na tayo ay nasasaktan o sasaktan, hindi pa nga nasasaktan, ready na tayong magpatawad. Meron bang ganon dito? Pinaghahandaan ng mga kapatid, pag nasaktan, baka masaktan ako, or darating man ang time na baka ako'y mabigo, ma-frustrate, sasama ang loob ko sa isang tao, handa na ako laging magpatawad. Diba? May klase dyan may proactive or may isa, reactive, mamaya, meron yun Okay? So, kailangan handa tayong magpatawad. Napakahirap, mga kapatid, amen? Ang hirap talaga magpatawad. Sino dito na mabilis magpatawad? Sa negosyo siguro, pag nagbenta kayo, mabilis. Di ba? Minsan nga, hindi pa Patawad, yung 100, na lang, pwedeng 50, mga ganyan. Okay? Pero dito, mga kapatid, hindi ganun kadali.
Mabigat, mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon. No? Hindi madali, lalo na kapag di na tayo, mga kapatid, napupuspos. Ang hirap nun. Diba? Kaya mahalaga, mga kapatid, na lagi tayong manahan sa presensya ng Diyos para may katuwang tayo. Katuwang natin ang banal na Espiritu ng Panginoon ang siya magturo sa atin paano magpatawad sa ating kapwa na naka-offend sa atin. No? Ang daming beses na kaya. I don't know about you, mga kapatid, kung kayo ba ay na-offense. Na-offense na ba? Naranasan nyo na ba yan? Hindi, nagpatawad kayo. Baka ngayon taon na, hindi pa rin nagpapatawad. Naalala pa rin yung sakit. Diba? So, forgiveness is decision made in a moment. Sige, patawarin na kita. But, always remember this. No? The healing happens over time. Diba? Over time, hindi agad-agad. Masabi mo ngayon, pinatawad na kita, Sister Rebecca. Pero yung sakit, yung healing, yung paggaling ng puso mo na nasaktan, hindi agad-agad na pagkasabi mong pinatawad o nagpatawad ka, na wala na rin yung sakit agad. No, mga kapatid. Hindi po yan overnight. Overtime po, mga kapatid, no? Yung proseso, hindi madali. Minsan nga, pag may naalala ka, nauungkat na naman. No? Kahit ibang senaryo, mga kapatid, ang nangyari. Pero mahalungkat mo pa rin yung dati. Parang sugat lang na kapag nakalkal mo, di ba? Bumabalik ulit yung sakit. Yan. So, nag-release ka ng tawad ngayon, pero yun nga, ang sugat, matagal po maalis. No? Hindi ibig sabihin na kapag nagdesisyon ka, andoon na kaagad, mga kapatid. Always remember that healing is a journey process. Okay? Yung iba naman, minsan, yun nga, siguro isang week, okay na. No, yung iba taon ang abutin, mga kapatid. Sino na dito nakaranas ng niloko? Yung niloko? Ha? Wala sa inyong niloko. Ako naloko na. Naloko. Ay, praise the Lord. Anyhow. No? Hindi lang naloko sa pinansyal. Naloko sa pag-ibig. Ayan. Pero wag, hindi tayo pwedeng mag-dwell doon. No, masarap mabuhay, mga kapatid. Yan. No? Tapos naloko ka, humingi ng tawad yung nanloko sa'yo at nanakit sa'yo. No? Pinatawad mo. Ako ba to? No? Pinatawad mo, sinabi mo, pinatawad na kita. Agad-agad ba nawawala ang kirot at hapdi ng sugat? No. No, mga kapatid. Nasaktan nga ako, 2011 hanggang ngayon, naramdaman pa minsan. Kayo naman. Ano yan? Pinersonal nyo naman. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Pero pwede na rin. Totoo yun. Hindi totoo yung sinasabi nila, forget and forgive. Hindi totoo yung nalilimutan mo na. Hindi totoo yun kasi part of your memory, mga kapatid, yung nangyari na sa buhay natin. Masakit man, masaya man yan, o ano man yan, hindi na yan nalilimutan. Ang nalilimutan natin, pwede yung sakit. Pero yung mga experience natin, nandyan lang yan. Alam nyo, there is a part sa ating mind, naalala ko yung about mind, na ang tawag niya ay very small part lang yan. Ewan ko sino ditong science,
na ang tawag niya, part ng brain ay amygdala. And are you familiar with that, mga kapatid? Amygdala? Yung may dala, yun. Yan. So para siyang kumbaga memory card. No? Maliit lang. I-research niyo yan. Natutunan ko yan high school. Okay? So very emotional kasi itong taong kaharap nyo, problematic na tao No? Andi dito na lahat. No? Emotional problem. Ano pa 'yon? Abuso problem, lahat na. 'Di ba? Naranasan pero sabi ko, bakit ganito ang ugali ko? Di ko talaga maintindihan. Ano bang problema? Hindi ko siya hindi ko matrace kung bakit. Pero yung may mga panahon na may seminar, no, nag-attend ako, doon ko isinigaw ko, kaya pala, itong amygdala natin, this is the small part of our brain, siya po yung nag-gather ng mga information, hindi yung information na masasaya. Ang ginagather niya. Ang ginagather niya is yung information na kung saan traumatic. Kaya nga 'di ba yung yung mga tawag doon, na-abuse emotionally, mentally, o yung mga naaabuso dyan, di ba, idadaan talaga sila sa therapy. Bakit? Kasi mayroon nga silang trauma, na-trauma sila. Because of that amygdala na-store niya yung experience. No, di ba? Sister Rebecca, aminin mo. Di ba? Siguro nung maliit ka pa, naalala mo, no, may naalala ka sa buhay mo na ikay nasaktan. Kunyari ako, naalala ko na sinabit ako sa kisame. Naalala ko yun. Pero wala na yung pain kasi okay na. Pero hindi ko makalimutan na hindi sabit ka sa kisame sa sako. Di ba? Parang ginawa kang langka. Ginawang langka, di ba? Hinog ka na ba dyan? Diba? Ganon. No? Ilang kami? 5. Ilagay ka sa sako. Parang, diba? Wise na yung kapatid ko nagdadala na ng kutsilyo para pag nandun siya sa taas, tatanggalin niya, talon siya. Di ba? So, that's part of our discipline. Okay. So, yun po mga kapatid, Kaya, hindi po basta-basta nagagawa natin. No? Kung meron mang tao na gano'n, na agad-agad, okay na, agad-agad, totally nakapagpatawad, okay na yung pakiramdam niya, saludo po ako sa'yo. Yan. Ituro mo sa amin kung paano po yan nagagawa. Okay? So, there are times nga, iyak tayo ng iyak sa Panginoon, pero nandyan pa rin. Okay? So, proseso po mga kapatid. True forgiveness is what believers decide to do before someone wrongs them. Okay? Hinahanda natin, okay, ang ating mga puso sa pagpapatawad. Dapat. No, dapat meron part dito sa puso natin na ilalagay natin yung kapatawaran. Okay? So, pinipili ng isang mananampalataya. Pag sinabi natin mananampalataya, hindi lang ito, hindi lang tayo. No? Yung mga naniniwala kay Jesus Christ, tinatawag silang mananampalataya. Okay? So, pinipili ito na maging handa sa pagpapatawad kahit bago pa siya saktan ng iba. Ay, grabe, pinaghahandaan rin pala to. So, ito ay sinasabi nating proactive na decision ng puso natin, mga kapatid. Proactive. Yan. Pero oftentimes, ang nangyari nga ay reactive. No, ito yung sa atin. Kadalasan, kahit sa sarili ko di ba? Kadalasan, reactive forgiveness. Okay? Yung patawarin mo lang sila pagkatapos kanilang saktan. Kasi parang imposible naman kasi, hindi ka naman sinaktan, alangan magpatawad ka. Di ba? Pero yun pala dapat naka-ready po tayo mga kapatid. So, hinahanda natin ang ating puso sa
pagpapatawad. At ito ay pinipili natin, no? Bago pa dumating yung kasalanan or magkasala sa atin. Dahil kailangan natin tong sundin, no, bilang halimbawa na pinakita ng Diyos, no, na unang nagpatawad sa atin. Mabigat, di ba? Ang pagpapatawad ay hindi laging madaling gawin. Kadalasan laban ito sa ating emosyon. Laban ito sa feelings natin, mga kapatid. Pero pinipili pa rin natin gawin dahil ito ay utos ng Diyos. Kung gusto natin pumunta ng langit, sundin natin. Diba? Love your enemy. Though ang hirap, mga kapatid, love your enemy. So, paano kaya yun? Okay? So, forgiveness, ito ay training ng puso. Pinapahina nito ang pride at pinalalakas ang humility. Okay? Imagine nyo yan, napakaganda, no? Imagine mo, training, tinuturuan ng ating puso, mga kapatid. No? Mawaalis yung ating pagmamataas, no? Humihina. Pero yung ating humility, yung humbleness, ito ay nadidevelop, mga kapatid, no? Lumalakas. So, the heavy lifting that makes forgiveness work is a heart of humility. No? Napakahalaga po ng pagpapakumbaba dahil dito natin magagawa ang pagpapatawad. Kung wala ito, mga kapatid, ang ating pagpapatawad ay hanggang salita lang. Pinapatawad na kita, pero may kasamang irap sa mata. Diba? Minsan, ito, naman talaga to? Ako, experience ko to eh. No? Nagsimba ko, andyan yung nanakit sa akin, o makaibigan man, o sino man, apart ba ng pamilya o ano. Diba? Halos hindi ka nagpatawaran na, pero halos hindi mo maitaas yung kamay mo. And then, umaawit. Sabi ko sa sarili ko, paawit-awit. Di ba mga ganyan? Pero nagpatawad ako. Nag-release ako ng kapatawaran. Pero yun ang sinasabi ko sa puso ko. Di ba? Kapag nandyan siya, or nakita ko, nalaman ko na pinagalitan, nagkamali, tuwang-tuwa ako. Buti nga sa'yo. Di ba? Gungunamyo. Gungunamyo. Yan. Lagi natin ginaganon, imbis na happy tayo, na nagpapatuloy sila sa pag-attend sa gawain, sa atin naman, pasimba-simba, nakakainis naman, di ba? Pero no, mga kapatid, dapat hindi ganon. Kapag nagpatawad tayo, dapat i-build up natin yung dating relasyon natin sa Kanya. Pero pag ex-boyfriend mo, huwag mo namang i-build up yung dating mong relasyon sa Kanya. Ibang usapan yon. Baka yung mamaya, yung ex mo may asawa na, tapos nag-build up ka ng relasyon sa kanya. Nako, delikado, mga kapatid, di ba? Tama na yun, nagpatawad ka. Huwag ka nang mag-chat sa kanya. No, pinatawad na kita, naalala mo ba yung nangyari sa atin noon? Hala! Wala. Lalong lumalaki. No, alam nyo, yung sinasabi ko, mga kapatid, this is not just a story, no, sa ibang tao. Nakalimutan ko na tuloy. Ito. Hindi yan nanonood. Hindi, ganito yon. Ganito kasi yon. Di ba? Siyempre, may mga kapatid noon, di ba? Okay na lahat. Aaminin natin, no, sa mga babae. Ang mga babae, mahina. Weak. Yan. Ha?
Basta yon. Ay, yung emotion natin, di ba? Pag kinumusta ka, tuwang-tuwa ka. Tuwang-tuwa ka pag kinumusta ka. Kumusta? Tapos payaw-ayaw ka. Hindi ka pa magre-reply. Pero atat na atat ka na, gusto mo nang i-reply. Bakit? May emotion ka pa eh. No? Pero tandaan mo, may asawa na. Pag alam mo na mag-create ng hindi maganda, huwag ka nang mag-reply. Sa'yo na lang yun. Nag-reply. No, di ba? Itong babae, umaasa na meron pang feelings. And then, ang nangyari, buti na lang, may Holy Ghost tayo, ano? Buti na lang. Ang sabi ng Holy Ghost, tama na. Stop na. Hindi na tama. Okay? So dito natin makikita, mga kapatid, yung pagpapatawad. No? Kailangan ang pagpapatawad, mga kapatid, ay nasa tama. Tamang motibo, tamang proseso, mga kapatid. Hindi ka magpapatawad dahil sinabi lang ng iba, patawarin mo na. No, wag ganon. No, wag kang magpadala sa sinasabi ng iba. Dapat sa sarili mong desisyon, sa sarili mong emosyon. No, para sa ganon, mapapalaya ka. Okay? So, yan. Pinatawad, pero may irap sa mata. So those who are humble do not live with overly sensitive feelings. Naniwala kayo doon? No, hindi sila yung madaling ma-offend at di naghahanap ng ganti. Sino dito ang hindi humahanap ng ganti? Hindi kayo mahanap ng ganti, ha? Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na itong mga tao na to, sila ay manhid. No? Walang naramdaman. Ang ibig sabihin nila, ayaw nila palakihin yung issue. No? Ayaw nila palakihin yung sakit. Ayaw nila palakihin yung gulo. No? Di nila gustong parusahan agad, no? Ang nakasakit sa kanila. Wow! Saan kaya tayo dito? No? Parang hindi umaano sa katiting ng kalingkingan eh. So, kadalasan kapag nasaktan ka, sinasabi mo, bantay ka lang sa akin. Diba? Makakaganti rin ako sa'yo. Diba? May mga ganyan. Ano? No? Hindi ka man lang sinabihan na gato, hindi ka man lang in-invite sa birthday party. Hayaan mo na. Di ba? May mga ganyan. Pagkasusunod, pag ako din may party, hindi ko rin sila invite. Di ba? May mga ganyan doon pa lang. Ganti na yun. No? Ganti na yun, mga kapatid. So, wag tayong maghanap ng ganti. Ayaw ng Panginoon yung naghihiganti tayo. Okay? Mahalin natin sila. Wow. No? Yung mga taong nanakit sa atin, ipag-pray natin. Alam nyo, darating ang araw, yung mga taong sumira sa'yo, or mga ganun, kung may experience man kayo dyan, kung ipag-pray mo sila, darating ang araw na sila mismo lalapit sa'yo at hihingi ng tawad. Totoo po yan, kasi na-experience po natin yan, mga kapatid. Okay? So, alam nyo ba ang forgiveness ay may consequence? Ba? Dahil may result ang pagpili natin ng pagpapatawad, mabuti man ito o masakit sa simula. Kung mag-forgive ka, may freedom ka. Ha? Napapalaya ka mula sa gapos ng sakit na nararamdaman mo at sama ng loob. Yung galit sa sarili mo, galit sa kapwa. Kasi minsan, pag sobra ng sakit na nararamdaman mo, galit ka na rin sa sarili mo. Di ba? Pero mga kapatid, kailangan natin magpatawad para mapalaya tayo. No? Ano pa? Gumagaling ang relasyon natin.
Di lang sa kapwa, kundi sa atin ding Panginoon. Di ba? At isa pa, lalalim ang relasyon natin sa Panginoon at happy ang ating puso. Payapa ang ating kaisipan. Di ba? Lagi kang nakasmile. Kahit walang nakakatawa, tatawa ka. Delikado na rin yun. Huwag kang tumawang mag-isa. Okay lang magsalita, kausapin mo sarili mo, basta ikaw lang. Huwag lang yung may mga tao, mga kapatid. Okay? So, yan po mga kapatid. Ito naman yung isa. Yun ay positive, no? Kapag di ka magpatawad, ano naman ang mangyari? Anong result? Bitter. Tayo ng kapaitan sa puso. Yan. Punong-puno ng bitter, pati panglasa na asukal, bitter na rin. Puro na negative. Puro negative ang nakikita natin sa paligid. Hindi na positibo. Wala ka ng positive sa buhay mo. Okay? So, hindi po naging maganda ito mga kapatid para sa atin. Diba? Kaya nga nasa-stress na tayo. No? Meron taong gustong tumulong sa'yo. Feeling mo tuloy, bakit hindi ko kaya? Hindi kita kailangan, negative ka na. Diba? Pero hindi natin alam na meron palang history na hindi ka nagpapatawad sa kapwa mo. Meron kang galit na meron tayong galit na kinikimkim sa ating mga puso. Smile tayo, pero ang puso natin galit. Ha? Mahirap po yun. Ano pa? Nagkaroon ng spiritual blockage. Okay? Nahahadlangan po yung biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Nahadlangan ng biyaya ng Diyos sa ating mga puso, mga kapatid. Hindi malayang makilos ang ating Panginoon once na hindi tayo nagpapatawad. Kaya patawarin nyo na yung may utang sa inyo. At yung mangutang, huwag naman kayong mangutang na hindi nyo kayang bayaran. Amen po ba? Kung hindi niya kayang bayaran, ibigay nyo na lang din. Yun naman yun eh. Huwag nating ilubog sa utang yung ating kapwa. Okay? Sabi ko nga, yung mga nangutang siguro sa akin, sige, inyo na lang. Mahirap na masira ang relasyon natin dyan. Okay? Kaya tayo pumapayat. Dahil sa emotional burden na yan. Pansinin nyo ba, mabigat ang dala-dala sa puso, grabe yung stress, mga kapatid. No? Galit, sama ng loob. No? Actually, tayo din pala ang nahihirapan. Yung iniisip mong sama loob mo, ang saya-saya na nila. Ang saya-saya, makita mo, masaya sila. O andyan yung mga friends nila, magkaroon ng baka ikaw, ina-isolate mong sarili mo. No, bakit may sama ka ng loob sa kanya? Ayaw mo magpapatawad. Alam niyo ba, kapatid, tayo lang ang nagbigay ng stress sa ating buhay. No, palayain na natin sila. Yan, para maging malaya din ang ating puso, mga kapatid. Minsan di na tayo makapag-isip ng tama. Totoo yun, hindi. Totoo. Imbes na magsaing ka ng kanin, asin ang sinaing mo. Nangyari ba sa inyo yan? Okay. Di na makapag-isip ng tama. No? Hindi nito, mga kapatid, pinarusahan ang iba, kundi sarili mo mismo. Sarili natin ang ating pinaparusahan. Dumarating tayo, mga kapatid, sa time na sama ng loob, no? Napaharangan natin ang daloy ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Di tayo maging malago. Always remember this, mga kapatid. Kapag hindi tayo magpapatawad,
sa mga taong nakakasakit sa atin, sa mga taong nakagawa ng kamalian o kasalanan sa atin, hindi tayo lalago spiritually. Hindi tayo lalago spiritually habang, mga kapatid, nakagapos tayo sa bitterness. Kaya dapat sweet na lang ang dapat nandyan. No, napaburn out tayo. No? Napapagod tayo kahit wala kang gawa, pagod ka. Puro complain ang nasa isipan natin. Ayoko na. No? Sarili lang talaga nating pinapagod. Ngunit, salamat sa salita ng Diyos na laging nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Kung walang Diyos ay I don't know. Na tayo sa mental hospital. Salamat na kilala natin ang ating Panginoon. No? Na nagpapatawad una sa atin. Okay? Next, yung galit. Part ng consequence. Ba? Cycle ng galit. Umiikot-ikot lang. Lalong lumalaki ang sakit, lalong lumalaki ang sugat nito, mga kapatid. Hindi siya napuputol. Di ba? Kaya kung gusto mo mapalaya, gusto nating mapalaya, mga kapatid, magpatawad tayo at magpakumbaba. Ang hirap kaya, sabihin mo, siya naman ang may kasalanan. Siya naman ang may mali. Bakit ako ang hingi ng tawad sa kanya? Pero alam nyo ba, double portion ang pagpapala sa taong nagpapatawad kahit hindi siya ang may kasalanan. Double blessing po. No, yun ang sinabi ng aking pastor noon. Magpatawad ka kahit hindi ikaw ang may gawa. Diba? I-release mo yung tawad na yan. Bakit naman ako, pastor, ang magpatawad? Hindi naman ako may gawa. Mas maigi na lang kasi hindi naman sila humihingi ng tawad. Kaya ikaw na lang magpatawad. Sabihin mo, patawarin mo ako ha kung nangyari. Diba? Ang hirap kaya yun. Pride yun eh. Yung ego natin, natatouch, mga kapatid. Pero salamat na lang, no? Na patuloy tayong tinuturuan. Okay? The ignition point of, saan na tayo? Ayan. The ignition point for unforgiveness is anger. Ayan. Galit ang simula ng hindi pagpapatawad. Kaya kang hindi nagpapatawad kasi galit ka. Di ba? Kapag di napigilan ang galit, no? Ano mangyayari? Ito ay mauuwi sa unforgiveness. No? Pride. Yung nagpamataas o pagmamataas, ito ang dahilan, isa sa dahilan kung bakit kumakapit ang puso sa sakit. Hanggang ngayon, nararamdaman mo pa rin ang sakit. No? At ayaw mong tumanggap ng kapatawaran. Humingi na ng tawad sa'yo, ayaw mo pa rin patawarin. Okay, that's what we call, mga kapatid, pride. Okay? Bahala siya, okay lang sa akin. No? Magkaayos man kami o hindi, okay lang. No? Basta, gusto ko lang mabuhay. Pero hindi yun, mga kapatid. Kailangan mag-reconcile ang bawat isa. No, yung na-offend at yung nakapag-offend sa kanya. Kailangan confess your fault to one another. Huwag mong sabihin yung kamalian niya dun sa iba. Ibang usapan yun. Ibig sabihin, kayo ang mag-uusap dalawa. No, kayong may involved, mga kapatid, kayo ang mag-uusap para maging maayos yung issue, mga kapatid. Okay? Mismo ang pride, no? Itong pride natin, ito yung tagapag-ingat. Grabe itong pride, no? Kadami-daming mga dapat ingatan, yung sama ng loob pa. No? Ito yung tagapag-ingat ng sama ng loob. At ayaw i-release ang galit laban sa iba. Kaya, maraming galit sa mundo. Maraming relasyon na nasira
dahil dito mga kapatid. Now, humility and love. Eto mga kapatid, no? Humility and love are the undoing of bitterness. Kapag meron tayong ganito na espiritu na magpakumbaba, pag-ibig, nawawasak itong bitterness na sinasabi natin. Hindi ito tumatagal sa ating puso. Dahil dito, nalilinisan ang ating nakaraan. Tayo ay napapalaya. Ang hirap kaya pag nagdwell tayo sa sama ng loob o galit. No? Kahit lalayo pa tayo sa isang lugar, hindi pa rin tayo na magiging malaya. Wala tayong inner peace. Wala tayong kapayapaan. Bakit? Sinusundan ka ng anino mo. May anino bang nakahiwalay sa'yo? Yung anino ni Jamaica nandoon sa anino ng friend niya. Kakaiba naman yun. Di ba? Yung anino ni Jamaica, kakasunod lang din sa kanya. Ganon din ito mga kapatid, may experience, meron tayong iniiwasan. Hindi ka basta-bastang makakaiwas. Amen? So, tandaan po natin na napakaganda po na meron tayong spirit of humility. Okay? So, dito po tayo magtapos. Napakahaba po na lesson na ito. Okay, so, tayo po tayong lahat, mga kapatid. Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige. Yung palakpak sa taong nagpapatawad. Hallelujah. Kung ikaw ay nakaramdam na pinatawad ka ng Diyos, kung ikaw ay nakaramdam na nagpatawad ka ng iba, purihin mo ang Panginoon para maramdaman mo ang kalayaan, maramdaman mo ang kapayapaan, maramdaman mo ang tunay na kagalakan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Lord Jesus, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa patuloy mong pagtuturo sa bawat isa sa amin about sa pagpapatawad, Panginoon, na ito ay dapat naming nire-rehearse sa aming mga puso. Dapat namin itong i-exercise, oh God, upang sa ganon, hindi kami manahan sa sama ng loob, sa resentment, Panginoon, o anuman, O Lord God, may kalit o sama man ng, o katampuhan man, Panginoon. Lord Jesus, maging maayos, maging smooth ang aming relasyon, maging ang aming relasyon sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong pumasalita na patuloy, nagtuturo at gumagabay sa bawat isa sa amin. Continue to bless us, O God, as we continue, Panginoon, to serve you, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus, O God. We bless your name. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. So, magkaroon tayo ng break, mga kapatid. CR break.